Sa tutorial na to, i-explore natin ang Surfer SEO, isang tool na nagpapadali ng SEO sa pamamagitan ng pagsama ng data-driven insights at user-friendly features. Kung nahihirapan ka na sa pag-optimize ng content mo or paghanap ng tamang keywords, nandyan ang Surfer SEO para tumulong. By the end of this video, matututunan mo kung paano mag-perform ng keyword research. Gamitin ang content editor para gumawa ng SEO-optimized articles, mag-analyze ng competitors para magkaroon ng strategic edge, mag-audit at mag-improve ng existing content at mag-plan ng buong content strategy. So, simulan na natin. Ano nga ba ang Surfer SEO? While at its core, ang Surfer SEO ay isang content optimization platform na ginawa para matulungan kang mag-research at mag-target ng best keywords, mag-optimize ng articles para sa ranking criteria ni Google, mag-analyze ng strategies ng competitors at gayahin ang success nila, at mag-audit ng underperforming content para mag-improve. Bakit mo dapat gamitin ang Surfer SEO? Mahalaga ang SEO para makapag-drive ng organic traffic sa site mo. Kahit gaano pa kaganda ang content mo, kung hindi ito optimized, baka hindi pa rin mapansin. Ito ang mga dahilan kung bakit standout ang Surfer SEO. Una, tinutulungan kang mag-save ng time. Na-automate ng Surfer SEO ang keyword research at content optimization. So, hindi mo na kailangan mag-manual ng ilang oras. Tinutulungan ka nitong mapabuti ang rankings mo. Kasi ito ay dinesign para i-align ang content mo sa kung ano ang gusto ng algorithm ni Google. Tinutulungan ka ring maging competitive sa pamamagitan ng competitor analysis at surf data. Pwede mong malampasan ang mga established sites. At huli, tinutulungan ka nitong gumawa ng data-driven decisions. Hindi guessing game ang Surfer SEO. Lahat ng rekomendasyon nito ay base sa real data mula sa top ranking pages. Kung bago ka sa Surfer SEO, ito yung mga steps para makapagsimula at mag-navigate sa platform. Una, i-click mo yung link sa description para makapag-start ka at mag-sign up para sa Surfer SEO account mo. Pwede mong gamitin ang email addresses mo para mag-sign up o kaya naman ang Google account mo. Pumili ka ng plan na based sa needs mo. Ang Essentials plan ay perfect para sa mga beginners. Pero kung mas advanced ka at nagmamanage ng maraming sites, mas bagay sa iyo ang Scale or Enterprise plans. Pagkatapos mong pumili ng plan, mag-login ka na para ma-access ang dashboard mo. Yung dashboard ay sobrang intuitive at nahati ito sa ilang key sections. Ang bawat tool dito ay may mahalagang role sa SEO workflow mo. Ang keyword research ang unang step sa SEO. Kung wala kang tamang keywords, hindi makaka-attract ng tamang audience ang content mo. Ang Surfer SEO ay nagpapadali ng process na to gamit ang keyword research tool. Para magamit ang keyword research tool, ganito ang gagawin natin. I-click natin ang keyword research tab dito, tapos i-click natin yung new keyword research. Kunwari, may blog ka tungkol sa health and fitness. Baka gusto mong mag-target ng keyword tulad ng fat loss, building muscle, or kahit strength, okay din. So sa example na to, ita-type natin ang fat loss for men. Tapos click natin yung enter. Pagkatapos i-provide ng Surfer SEO ang listahan ng keywords, pwede kang mag-move sa step 2 kung saan i-analyze natin yung mga results. Makita na natin lahat ng iba't ibang keywords na related sa fat loss. Pwede nating i-search ang specific keyword kung may gusto pa tayong i-compare sa mga results nito. Pwedeng i-sort by most relevant or by search volume from high to low o kaya naman low to high. Pati na rin yung difficulty to rank for, whether high to low or low to high. Meron din tayong ibang filters dito, kaya pwede nating i-filter by intent kung customer intent ba, investigation, informational, or shopping. Pwede rin nating gamitin ang keywords filter dito. Kaya pwede nating piliin yung mga range ng number of words na gusto nating i-filter. Pati na rin ang search volume. Kung may gusto tayong hanapin na specific range, pwede nating gawin yon. So ngayon, identify mo na ang target keyword. Oras na para magsimula ng paggawa ng content. Dito talaga nagsashine si Surfer SEO's content editor. Click mo lang yung napili mong keyword sa keyword research tab, tapos piliin mo yung create content editor. I-analyze ng Surfer SEO ang top ranking pages para sa keyword na yan at mag-generate ng guidelines. Ang content editor ay nagbibigay ng recommendations para sa word count. According sa average na haba ng top ranking articles, magbibigay ito ng suggested word count. Magbibigay din to ng mga ideas para sa headings at subheadings, tulad ng suggested heading 1, heading 2, at heading 3 structures. Magre-recommend din to ng mga images kung ilan ang dapat na visuals para sa article mo, pati na rin yung mga keywords or mga phrases na dapat mong isama para sa optimal SEO. So, tignan natin yung main root keyword natin na fat loss. Makita natin na monthly search volume ay 4,440 at ang keyword difficulty ay 97. Medyo mahirap tong i-rank dahil sa 97. Kaya't mag-filter tayo ng difficulty mula low to high. At baka may makita na tayong keyword tulad ng weight loss versus fat loss. Mukhang may mataas na search volume dito, pero mababa ang
ng difficulty. So, i-click natin yung content dito at kapag kinlik natin yun, may kita natin yung mga keywords na isasama sa content. May kita natin dito yung weight loss versus fat loss at iba pang mga keywords. Kaya gagamit tayo ng isang content editor credit para dito. I-click mo lang yung button na yun. Ayan, mukhang nagawa niya na yun. So, i-click natin yung tatlong dots dito at piliin natin yung Open Content Editor. Pag titignan natin yung content editor dito, may kita natin na gumagamit siya ng Markdown Style Editor. Pwede natin gamitin yung slash button para i-format to kung paano natin gusto. Meron din tayong mga similar editing tools sa taas. Dito sa left side, nandito tayo ngayon sa guideline section. Mag-scroll down tayo, may kita natin na habang nagsusulat tayo ng article, magkakaroon tayo ng content score. Sa baba niyan, may mga ibang terms na nirecommend na gamitin. Tapos sa upper right, beta feature to, yung iba't ibang topics section. Bibigyan tayo nito ng mga topics na related sa article natin. Sa kanan, may outline na ibibigay. Dito, nag-generate ang Surfer AI ng isang title, 16 headings, at 0 subheadings. Kaya bumalik tayo sa guidelines. At ika-copy-paste ko yung article na pre-written ko na. Ngayon, sa mga nasulat ko pa lang dito, hindi lang to magbibigay ng content score, 37 out of 100, which may space pa for improvement. But ipapakita rin nito sa atin ang mga content structure adjustments na kailangan gawin. Halimbawa, nagsuggest siya ng article na may 1,700 words hanggang 1,955 words. Pero ito ay 730 words pa lang. Kaya kailangan natin pataasin yun. Sabi din ito na wala pa tayong headings, kaya kailangan natin baguhin yun. Pwede natin piliin to at gawing heading number 2. So, nagdagdag na ako ng mga headings. At nung ginawa ko yun, tumaas yung score natin mula 37 hanggang 58. Ngayon, kung susundin ko pa yung iba pang guidelines ng Surfer SEO dito, patuloy pang tataas yung content score ko. Magiging mas madali akong makita sa search results sa Google. Pagdating naman sa pag-optimize ng content gamit ang SERP Analyzer, ang SERP Analyzer ay nagbibigay ng insights tungkol sa top ranking pages para sa keyword mo. Ito yung kung paano gamitin ang SERP Analyzer. I-enter mo lang yung keyword mo at i-run ng analysis, tapos i-review mo yung data ng top competitors. Kasama na yung word count, keyword density, headings, paragraphs, at domain authority. Pagdating naman sa auditing ng existing content, kung may old blog post ka na hindi maganda ang ranking, matutulungan ka ng audit tool na to para mag-run ng audit. I-enter mo lang yung URL ng page at yung targeted keyword. Iko-compare ng Surfer SEO ang page mo sa top ranking competitors at magbibigay ng actionable suggestions. Mga common audit suggestions, missing keywords. Make sure na idagdag mo ang high priority keywords sa content mo. Content gaps, magdagdag ng mga sections na tinatalakay ng competitors mo. Internal links, magdagdag ng mga links sa mga related pages sa site mo. Backlinks, maghanap ng mga opportunities para makapag-build ng links. Okay, so nag-search tayo sa Google para sa weight loss versus fat loss at kinuha natin yung top article dito. At gagamitin natin yun bilang example para sa audit natin. Enter natin yung URL dito at nilagay yung keywords na weight loss versus fat loss. Mukhang tapos na yung audit. Kaya pwede na natin i-click yung audit dito para makita ang mga recommendations. Una, titignan natin yung content score at sinasabi dito na walang action required. Ang content score ay 74. Internal links, magdadagdag ng internal links na magpo-point sa audited URL mula sa mga relevant na pages. At nakalista na yung mga yun sa baba. Sinasabi dito na may 96 internal link opportunities na natagpuan para sa URL na to. Sunod, ang terms of use. Reviewin mo yung listahan ng mga important terms at i-apply ang mga suggestions kung may sense. Dito sa listahan ng terms of use, may kita natin kung pwede nating idagdag or kung okay na alisin at iba pa. Kung mag-scroll tayo pababa, may kita natin yung word count at sinasabi dito na kailangan natin magdagdag ng mga words at tinutukoy kung anong klase ng words ang kailangang idagdag. Kung body, headings, paragraphs at iba pa. Pag scroll down, makikita natin yung exact words at sinasabi dito na walang action required. May isang exact keyword sa title. Sinasabi din na magdagdag ng isa or dalawang exact keyword sa body. Pero sinasabi pa rin na walang action required kasi meron na tayong isang exact keyword sa heading 1. Kung magpapatuloy pa tayo sa pag-scroll down, may kita natin ang partial keywords, page structure, title at meta description length at iba pang detalye sa baba. Para makuha ang pinakamaganda mula sa Surfer SEO, tandaan ng mga tips na to. Una, mag-focus sa readability. Habang mahalaga ang SEO optimization, huwag kalimutan ang reader. Hatiin ang mga mahabang paragraphs, gumamit ng bullet points at maglagay ng visuals para mas maging engaging ang content mo. Pangalawa, huwag mag-over-optimize. Madaling mahulog sa tukso na kunin ang perfect content score. Pero ang score na nasa pagitan ng 70 at 90 ay usually sapat na. Sa over-optimization, pwedeng magmukhang hindi natural ang content mo. Pangatlo, mag-update regularly. Ang SEO ay hindi isang one-time effort. Regular na i-update ang content mo base sa performance at pagbabago ng algorithm. Pang-apat, mag-experiment ng AI tools tulad ng Jasper. Makakatipid ka ng oras, pero make sure na i-review mo pa rin ang AI-generated content para sa accuracy at tone. At pang-lima, i-analyze ang result. Gamitin ang tools tulad ng Google Analytics
para i-track kung paano nag-perform ang content mo at i-adjust ang strategy based sa mga nag-work. Kita nyo na, ang Surfer SEO ay hindi lang basta SEO tool. Ito ay partner mo sa content strategy. Kung hindi ka pa ganun ka-sold sa Surfer SEO at naghahanap ka pa ng alternatives, mga tools tulad ng SEMrush ay worth exploring din. Ang SEMrush ay may all-in-one suite ng tools para sa keyword research, backlink analysis, site audits, competitor tracking, PPC campaigns at marami pang iba. Habang nag-offer to ng mas malawak na features para sa overall SEO at digital marketing, ang Surfer SEO ay namumukod tangi pagdating sa mga detailed content optimization. Kaya depende sa goals mo. Pwede mong pag-combine ng tools tulad ng SEMrush at Surfer SEO para mag-create ng powerhouse strategy para sa ranking success. Kung gusto mong mag-start gamit ang SEMrush, i-click mo lang yung link sa description para makapag-start ka sa free 14-day trial. At kung gusto mong mag-start gamit ang Surfer SEO, may kita mo rin ang links nito sa description. Ang mga to ay affiliate links. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo sila. At wala tong dagdag na cost sa'yo. Ang mga commissions na to ay malaking tulong para masuportahan ng channel at magpatuloy kaming gumawa ng free content tulad nito. Kaya kung gagamitin mo sila, maraming salamat in advance. At kung helpful tong video na to for you, don't forget to leave a like, subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang next uploads. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng mga videos kung paano gumawa ng websites. Nag-e-explore ng iba't ibang website builders, tinatalakay ang domain names, SEO at marami pang iba. Kaya siguraduhin na nakasubscribe ka. Pero ayan, salamat sa panonood and takits tayo sa next video.